Kung magmamaneho ka sa mga highway ngayon, puro kulay asul na Petron o dilaw na Shell na ang makikita mong mga gasolinahan sa bawat kanto. Pero noong panahon ng ating mga magulang at lolo, may isang higanting kumpanya na may kulay puti at pulang logo ang hari ng kalsada sa buong bansa. Ito ang Philoil, ang kauna-unahang kumpanya ng langis na itinatag at pinatakbo ng mga Pilipino para sa kapwa natin Pilipino. Noong dekada 50, naging simbolo ito ng ating kakayahan na tumayo sa sarili nating mga paa laban sa mga malalaking dayuhang kumpanya na noon ay may hawak sa presyo ng petrolyo. Ang Philoil ay hindi lamang basta negosyo dahil ito ang naging pangarap ng ating gobyerno para magkaroon tayo ng kalayaan sa enerhiya at hindi tayo laging umaasa sa kung anong ididikta ng ibang bansa. Ngunit sa kabila ng dambuhalang tagumpay na ito at sa dami ng kanilang mga sangay mula Luzon hanggang Mindanao, bigla na lang silang naglaho sa paningin ng publiko at naiwan ang maraming katanungan. Ano nga ba ang nangyari sa pambansang icon na ito at bakit kailangang burahin ang kanilang pangalan para bigyang daan ang bagong tatak na mas kilala natin ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang kwento ng Philoil ay nagsimula noong taong 1950 sa ilalim ng pamumuno ni Philex Mining founder Henry Brimo at ng ilan pang makabayang negosyante. Noong mga panahong iyon, ang merkado ng langis sa Pilipinas ay kontrolado ng mga dayuhan tulad ng Caltex at Mobil, kaya naman ang pagtayo ng Philoil ay itinuturing na isang matapang na hakbang para sa ekonomiya. Nagtayo sila ng sariling refinery sa Rosario, Cavite na may kapasidad na magproseso ng libu-libong bariles ng krudo araw-araw para maging gasolina, diesel at maging gatong para sa mga eroplano. Dahil dito, naging mabilis ang kanilang paglago at naging paborito silang brand ng mga driver dahil sa paniniwalang ang pagtangkilik sa Philoil ay pagtulong sa sariling bayan. Ang bawat laryo at bakal ng kanilang mga istasyon ay naging patunay na ang industriya ng langis ay hindi dapat manatili sa kamay ng mga banyaga lamang. Gayunpaman, habang papalapit na ang dekada 70, nagsimulang makaranas ng matinding hamon ang kumpanya dahil sa kakulangan ng sapat na puhunan para makasabay sa napakabilis na pagtaas ng demand sa kuryente at sasakyan. Upang maisalba ang operasyon, napilitan ang pamunuan ng Philoil na pumasok sa isang pakikipagkasundo sa Gulf Oil na isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng langis sa mundo mula sa Amerika. Bagaman nakatulong ang perang pumasok mula sa kasunduang ito, naging simula rin ito ng unti-unting pagkawala ng kontrol ng mga Pilipino sa sarili nilang kumpanya. Bagaman nakatulong ang perang pumasok mula sa kasunduang ito, naging simula rin ito ng unti-unting pagkawala ng kontrol ng mga Pilipino sa sarili nilang kumpanya. Nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad at maging ang anyo ng mga gasolinahan ay dahan-dahang nahaluan ng dayuhang impluensya. Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang merger na ito ang naging unang hakbang sa pagguho ng pangarap na maging purong lokal ang ating pinagkukunan ng enerhiya. Habang pilit na bumabangon ang Philoil mula sa kanilang pakikipagkasundo sa mga dayuhan, isang malaking krisis ang yumanig sa buong mundo noong taong 1973. Ito ang tinatawag nating Global Energy Crisis, kung saan biglang tumaas ang presyo ng krudo at nagkaroon ng matinding kakulangan sa supply ng gasolina sa lahat ng panig ng mundo. Dahil dito, naging priority ng gobyerno ng Pilipinas na protektahan ang ating sariling ekonomiya mula sa gutom sa enerhiya. Napagtanto ng pamahalaan na hindi sapat ang makiusap lang sa mga dayuhang kumpanya dahil ang bawat patak ng langis ay mahalaga para sa seguridad ng bansa. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ng gobyerno ang pagkakataon na gamitin ang mga pasilidad na itinayo ng Philoil. Dahil ang Philoil ay mayroon ng refinery sa Cavite at malawak na network ng mga istasyon, ito ang naging pinakamabilis na paraan para magkaroon ng gobyerno ng sariling kumpanya ng langis na hindi kontrolado ng mga banyaga. Upang maisakatuparan ang planong ito, itinatag ang Philippine National Oil Company
o PNOC. Sa ilalim ng utos ng pamahalaan, binili ng PNOC ang lahat ng shares ng Gulf Oil sa PhilOil, pati na rin ang mga ari-arian ng iba pang maliliit na kumpanya. Ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng orihinal na anyo ng PhilOil bilang isang pribadong kumpanyang Pilipino. Ang mga dating asul at puting kulay ng PhilOil ay dahan-dahang pinalitan ng mga bagong kulay habang ang mga refinery nito ay ginamit na basehan para sa operasyon ng gobyerno. Dito na rin isinilang ang brand na Petron na kinuha mula sa mga salitang petroleum at nation. Kumbaga, ang Petron na nakikita ninyo ngayon sa bawat kanto ay hindi lang basta bagong kumpanya, kundi ito ay itinayo sa ibabaw ng pundasyon at mga infrastruktura na pinaghirapan ng mga orihinal na tagapagtatag ng PhilOil. Ang paglaho ng PhilOil sa panahong ito ay hindi dahil sa pagkalugi, kundi dahil kailangan itong isakripisyo para sa mas malaking layunin ng bansa na magkaroon ng pambansang industriya ng enerhiya. Lumipas ang maraming dekada at halos makalimutan na ng mga tao ang pangalang PhilOil hanggang sa sumapit ang gitnang bahagi ng 2000s. Isang grupo ng mga veteranong opisyal mula sa industriya ng langis ang nagpasyang muling buhayin ang maalamat na pangalan ng PhilOil. Naniniwala sila na mayroon pa ring malakas na recall sa masa ang brand na ito at kaya pa nitong makipagsabayan sa tinatawag nating Big Three o ang Petron, Shell at Caltex. Sa muling pagbubukas ng mga bagong PhilOil stations, sinubukan nilang ibalik ang imahe ng pagiging makapilipino at abot-kayang presyo para sa mga driver. Ngunit hindi na katulad ng dati ang merkado dahil marami na ring mga bagong independent players ang sumulpot tulad ng Phoenix at Sea Oil na naging matindi ang kompetisyon sa bawat sentimo ng presyo. Upang mapanatili ang kanilang posisyon sa nagbabagong panahon, pumasok ang PhilOil sa isang malaking strategic partnership kasama ang San Miguel Corporation. Ang sanib-puwersa na ito ay nagbigay ng sapat na puhunan para mapalawak ang kanilang mga serbisyo at mas mapaganda ang kanilang mga pasilidad. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay na ito ay naging pansamantala lamang para sa brand name na PhilOil. Dahil sa mas malawak na plano ng San Miguel para sa kanilang mga negosyo, muli nating nakita ang dahan-dahang pagkawala ng pangalang PhilOil sa mga signage ng gasolinahan. Ang mga ito ay unti-unting naging bahagi na rin ng mas malaking network ng Petron sa ilalim ng pamamahala ng San Miguel. Ito ang naging ikalawa at tila huling yugto ng pagbabagong anyo ng PhilOil mula sa pagiging isang independent na pangarap tungo sa pagiging bahagi ng isang higanting korporasyon. Pero sa kabila ng lahat ng rebranding na ito, mayroon pa ring mga bakas ng orihinal na PhilOil na nananatili sa ating paligid kung alam mo lang kung saan titingin. Ngayong taong 2017, ibang-iba na ang itsura ng mga lansangan at ang teknolohiya ng ating mga sasakyan. Usap-usapan na ang paglipat sa green energy at ang unti-unting pagdami ng mga electric vehicles sa kalsada. Sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo na idinidikta ng pandaigdigang merkado, parang mas masarap balikan ang orihinal na vision ng PhilOil noong dekada 50. Ang pangarap nila na magkaroon ng Pilipinas ng sariling kontrol sa enerhiya ay nananatiling isang malaking hamon hanggang sa kasalukuyan. Bagaman wala na ang mga dambuhalang neon signs ng PhilOil, kung magbibiyahe kayo sa mga malalayong probinsya, makikita nyo pa rin ang ilang mga lumang istruktura na may pamilyar na hugis ng bubong o mga lumang tangke na may kupas na pintura. Ang mga ito ay piping saksi sa panahon na tayo ang may hawak ng sarili nating kapalaran sa industriya ng langis. Ang mga natitirang pisikal na bakas na ito, kahit madalas nating madaanan ng hindi napapansin, ay paalala na minsan tayong nagkaroon ng isang lokal na kumpanya na kayang makipagsabayan sa mga higante ng mundo. Ang kwento ng PhilOil ay nagsisilbing isang mahalagang aral para sa ating lahat. Ipinapakita nito kung gaano kahirap panatilihin ang isang purong lokal na brand kapag nakaharap na ang mga dambuhalang korporasyon at ang matitinding krisis sa ekonomiya. Sa bawat pagpapakarga natin ng gasolina sa Petron o sa iba pang mga independent players ngayon, bitbit pa rin natin ang teknolohiya at ang pundasyong sinimula ng PhilOil. Hindi man sila ang nanatiling hari ng kalsada, ang kanilang infrastructure naman ang naging tulay
para magkaroon tayo ng mas matatag na sistema ng enerhiya sa bansa. Ang kanilang pagkawala ay hindi tanda ng kabiguan, kundi isang ebolusyon ng ating industriya na sumasabay sa agos ng panahon at pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Sa huli, ang PhilOil ay mananatiling bahagi ng ating makulay na kasaysayan bilang ang matapang na Filipino oil giant na naglakas loob mangarap para sa bansa. Ngayong alam na ninyo ang tunay na nangyari sa likod ng paglaho ng tatak na ito, ano sa tingin nyo ang mas mahalaga para sa ating bansa sa hinaharap? Dapat ba nating muling buhayin ang pangarap ng isang purong lokal na kumpanya ng langis? O mas mabuting sumabay na lang tayo sa pagbabago tungo sa mas malinis na enerhiya para sa susunod na henerasyon? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.